Ito si Miss Weng Guanzon, grabe ang inis nating mga DDS dito, lalo na yung mga loyalista. Hindi ako makahinga sa aking jacket. Okay. Painom nga muna ng tubig. Like po tayo. So, grabe ang inis namin dito. Ako kasi both DDS and Marcos loyalist dati, right? Nag-end na lang yung aking pag-support kay PBBM December. Biro mo yun, bago magpasko, nagwakas ang support ako. Oy nga pala, happy anniversary sa mapag-uusapan natin mamaya. Happy anniversary sa pangakong 20 pesos na bigas. November 16 pala pinangako ni Kuting yung 20 pesos na bigas. O November 18 na nga dito lagpas na isang taon. Kala ko ba malapit na, pati yung mga days are numbered na mga smugglers, parang bilang na mga Kuting, mahimik ka. Kaya tuloy si Weng Guanzon, kahit na very nakakaasar yung ginagawa niyang ito na umiinom ng coke at ngumingiwi, yan ba ang result ng coke? I mean yung kokaina, resulta ba yan? Kasi ang alam ko po, may mga habit yung mga ganyan, yung mga adik-adik na nag-grind yung teeth nila. Kahit na may naalala ako. Napanood ko kasi yung interview ng isang artista with, singit ko lang, Aiko Melendez. May in-interview si Aiko Melendez na artista na naging girlfriend ng kapatid ni Ahas. Kilala nyo ba? Ang initials ay parang initials ko. M at S. Maui Spencer. M at S din ang initials. Sinong artista yun? I-comment nyo sa comment section. Ayan ang initials. M at S. Siguro i-type ko dito. Ay, parang kilala ni Ate Marga na lang. At idol ko to. Minsan napapansin ko nga mga ate at kuya, yung landi ng artist, yung pagiging kuwela, not necessarily landi, or kahit yung paglalandi niya. Kasi parang siyang babaeng bakla a 1, a 2, a 3. Yan, ang initials. Yung landi nito, minsan, na-adapt ko. Kasi babaeng bakla yan siya Yeah, so natutuwa ako kapag maharot siya magsalita, tapos natutuwa ako sa mga movies kasi award-winning actress, okay? Yung mga movies niya, lalo na with Roderick Paulate, grabe ang utas ko niyan, mga ate at kuya. May napanood nga akong di ba? May napanood ako movie niya na pinapalunok sa kanya yung itlog ng bibi. Isubo mo ang itlog ko, sabi ng bibi. At ang babaeng ito na naging girlfriend ng kapatid ni Ahas, gwapo yung kapatid ni Ahas ay parang nasira ang buhay. Parang ang dinig ko po, tinuruan ng kapatid ni Ahas na itong artistang ito ay gumamit ng baby powder na mamahalin. Kaya kapag alam niyo yung in-interview siya ni Aiko, sorry, idolo kita ma'am pasensya ka na, pero napansin ko kapag nagsasalita siya, parang tumitigas yung panga niya. Hindi ko alam kung yung ngipin niya sa baba ay veneers na or whatever, pero parang yung pananalita niya affected. Hindi ko alam kung na-stroke siya. Na-stroke ba siya? Na-stroke siya mga ate at kuya? Ano nangyari sa kanya? Bakit parang naglalak yung panga niya pag nagsasalita, parang tumitigas yung panga niya, napapaganon siya. So, naalala ko lang bigla, itong si Weng Guanzon kasi, inaasar niya si PBBM nung panahon ng kampanyahan. Umiinom siya ng coke together with the priests, mga pari pa mga ate at kuya, di ba? May iniinom silang coke na in can, kasama yung mga pare, at ngumingiwi sila. It was really hilarious actually. Pero di ba, gigil na gigil. Gigil na gigil ang mga DDS, lalong-lalo na yung mga Marcos loyalists sa pinaggagawa ni Ay, ganun ba? Bell's palsy? Whatever that is. Okay, anyway, basta tinuruan daw yan ni na kaya na parang nag-hiatus sa pag-aartista, tinuruan ng kapatid ni Ahas. Naging girlfriend yata ng kapatid ni Ahas. So,
O anyway, uh, daming yamot. Pero ngayon, looking back, yung mga pinagagagawa ni Guanzon, nakakatawa pala. Nakakaaliw. And ngayon, si Guanzon, parang yung mga banat niya noon kay PBBM, parang consistent kasi bumabatikos pa rin naman siya hanggang ngayon, di ba? Pero nag-mellow naman na eh. Kasi kaibigan niya si Senadora Amy, ang alam ko po, schoolmate sila ni Manang. Well, yeah, I think so. Abogada ba si Senadora Amy? Abogada to, di ba? Si Weng Guanzon. Bing ang palayo ni Rowena Guanzon Bing. Pero magkaibigan sila ng Senadora Amy. Hindi niya binabanatan si Senadora Amy, si PBBM lang. At grabe yung, 'di ba, ngaw-ngaw nito, ang sakit sa tenga kapag kami mga meeting di avance noon ng aking BFF na si Lenny Lugaw. Lenny Lugaw naman talaga, una kayong umangal mga pinklawan. Lenny, okay lang naman kay Lenlen na tawagin siyang Lenny Lugaw, nagpapalugaw naman talaga siya. So ang daming galit na galit dito, 'di ba? Ang sakit sa tenga ng pagsisigaw niya doon, pero yung pala eventually marirealize natin ang mga sinasabi niya totoo. And ngayon nga, binabanatan ni Weng Guanzon ang mga Ensaymada vloggers, and specifically pinatikos si Coach Jarrett, and pareho yung assessment namin with Coach Jarrett. Coach Jarrett kasi, whether he like it or not, boring naman talaga siyang mag-vlog. At saka considered siya as Ensaymada vlogger. Kasi kaya may tinatawag tayong Ensaymada vlogger, ito yung okay, sandali may open lang ako ditong isang post pa ni Miss Weng. Okay, sandali, open ko lang para makita nyo. Hold on. Grabe yung mga banat niya sa mga Ensaymada vloggers. Hindi raw nagdi-deodorant ang mga amoy putok daw ang mga amoy putok Miss Weng, ang mga Ensaymada vloggers. Kasi naman PBBM naman, yung mga Ensaymada vloggers, pag sinabi mo kasing ganyan, Ensaymada, ang tawag pa nga ni Sas ay mga bayaran, basahang vloggers ni Marcos, right? BBM, basahang vloggers ni Marcos. So, tamo mas degrading nga yung, mas derogatory yung mga 'di ba, pagtawag ni sa mga Ensaymada. Ako Ensaymada lang tawag ko sa kanila kasi during yung kainitan nga po ng usapin sa meet and greet nung December last year, magwa 1 year na pala, na ang pinakain laang sa amin ay Ensaymada, ang tagapagtanggol ng palasyo ang nagsasalita na fake news daw si Miss Maharlika, fake news, hindi daw totoong Ensaymada lang ang pinakain, nagmukbang daw, ang dami-daming ang pagkain. Ay isa ako sa nagpatotoong Ensaymada lang naman talaga ang kinain namin doon. May iba pang tinapay, may cruzan, may sipaw-chichaw. Hindi namin inabot yung ibang tinapay kasi pinaspasan na nga ng mga patay gutom na vloggers. Minukbang nga nila. So nagwarla-warla, 'di ba, ang mga vloggers noon, mga lalo na DDS and the BBM vloggers. Kaya yung Malacanang vloggers or BBM vloggers, tinawag lahat na Ensaymada vloggers kasi they were protecting the Malacanang doon sa issue ng Ensaymada. And Coach Jarrett is still one of the vloggers na kung todo kiss ass sa gobyerno kahit na ang dami ng kapalpakan. Ganyan. Katakataka na parang nag-aabogado naman yan. Magiging kumpanyera mo, Coach Jarrett, eventually si Weng Guanzon, magkumpanyero at kumpanyera kayo. Pero paanong hindi mo nakikita ang incompetence ng gobyernong ito? Anong meron? At nananatili kang bulag? Wala ka naman sigurong napapala, pero may napala ka ba noon? Okay, ito yung mga banat ni Weng Guanzon sa mga vloggers, and then mamaya magsasagutan na sila ni Coach Jarrett. Ito yung unang post niya na nakita ko. Ito, generalize muna niyo yung mga yung mga Ensaymada vloggers. Yan. Ayusin ko lang ha. Like po tayo. Kulang sa tawas yung mga Ensaymada vloggers. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng ACCM. Kulang ba payola? Kulang sa tawas, kung literal nating pag-uusapan, mabantot. Kulang sa ipinahid na, 'di ba, antiperspirant and deodorant. Tawas is a natural deodorant, right?
Oo, hindi siya nakaka-anti-perspire eh, hindi siya nakakapagpatigil ng pawis, pero natural siyang deodorant. Actually, nagkanda sugat-sugat ang kilikili ko diyan nung araw. Yung pala pakikinisin mo muna yan bago mo ikuskus sa kilikili. Ako naman kuskus para syempre may exfoliation effect. Eh ang gaspang-gaspang ng tawas mga ate at kuya. Pero alam niyo ang tawas hindi lang mabisa yan sa underarm ha. Kasi sa mga teenagers na grabe yung pagpapawis. Lalo mga 'di ba yung nagta-transition sila from being bata to becoming an adult. Minsan hindi kaya ng tawas yung body odor. Ang magaling, alam niyo kung saan magaling ang tawas? Sa singaw. Diyan ako bilib. Parang isang araw mo lang gamot, nasugat ang dila mo. Yung singaw, di ba, dahil yan sa stress. Tapos siguro sa mga kinakain mo, like sobrang matatamis, basta ganoon. Kasi ako pag nagkakasingaw ako mga tat kuya, ibig sabihin na stress na talaga ako. Pagka ako nagkasingaw, kahit yung nakagat ko lang yung dila ko, tapos naging singaw nga, or may sugat ang dila ko, tawas. Ang galing. Lagyan mo lang nung powdered tawas, parang kumakapal kasi yung balat, so hindi na siya nagiging maselan kung may sugat man, di ba? So yan. Pero going back, a little bit of mga life hacks. Kulang sa tawas ang mga ensaymada. Well, ako na po magsasabi sa inyo, may mga ensaymada vloggers naman talaga or malakanyang vloggers na parang andudugyot nga. Andudumi ng balat nila, hindi naman sa panlalait, hindi naman ako sobrang maputi, di ba Ate Ruti? Sapat lang ang balat ko, di ba? Hindi naman ako talaga sobrang makinis. Pero yung mga ensaymada vloggers, parang ang dudumi nga ng balat. Meron nga doon talagang hindi, Diyos ko, ang hirap i-describe kahit yung handler nila eh. Yung handler ng yung babae, yung handler ng mga ensaymada vloggers, yung empleyado ni Kuting at ni Ahas. Parang dugyot din. Pag yung kinikwento ko pag nagsasalita, nandini na minsan yung laway sa gilid ng labi. Tsaka kapag kumakain kami, 'di ba, yung dumikit na din yung kanin, hindi pa niya alam yung kaharap niya mga secretaries na appointee ni Kuting. Tapos yung kanin nandini. Well, sa tingin ko kasi yung mga kailangan talaga ng palasyo ay yung mga katulad nila na na parang dugyutin or madaling utuin. Kung hindi man dugyot, at least gullible, 'di ba? O dahil nga kapag madaling utuin ay kahit na may mga mali silang ginagawa, magbubulag-bulagan, mabigyan lang ng kaunting tawas. Charot, tawas. Kaunting biyaya. O, ayun nga sabi ni Weng Quanzon, bakit kulang sa tawas? Siguro nakaharap niya in person. Talagang mabantot, no? Kulang ba ang payola? So, ibig sabihin, ang mga ensaymada vloggers pala talagang binabayaran. So, tama si Sas. Kung hindi man basahang vloggers ang mga yan, bayarang vloggers. Well, marami ng instances na napatunayan yan. Hindi, kahit nga yung kanilang parang pinakamatalino, yung kukiruki, 'di ba? Binulsa yung ibang pambigay sa sa ibang vloggers. Ay, mga dupang, mga mangungupit, 'di ba? Nagsama-sama silang lahat. Sabi ng ibahagi ng pantay-pantay yung naibigay na kamkaman nangupit pa. Kinupitan pa ang kapwa vlogger, sabi lang ng mga blind item. Okay, hindi pa natigil dyan si Miss Weng sa ensaymada at pininpoint niya talaga specifically si Coach Jarrett. Ito yung post niya, Nakita ko content ng Coach Jarrett. Saan pala coach yon? Saan nga nagko-coach? Ano ba, sa basketball ba daw? Parang ganun siguro yung point niya, no? Pero parang gets ko naman. Parang life coach si Coach Jarrett eh. Baka mapanood niyo yung vlog ko. Ay, mag-like kayo dyan. Life coach ba siya? Or maybe coach siya sa mga corporate employees or whatever, corporate event, ganun. Nagko-coach siya sa mga events or I don't know. Baka nagkakakandak siya ng mga seminar dati. Kaya siya naging coach. Pero kung sa sports, imposibleng coach siya, 'di ba? So saan daw siya coach? Sa paboringan ng vlog, sa paboringan mag-vlog. Kung gusto mo daw maging boring na vlogger, ay magpaturo ka kay Coach Jarrett. Doon daw siya nagko-coach eh. Magtuturo daw siya kung paano maging boring. Well, ako naman, Coach Jarrett, again, wala tayong masamang tinapay, di ba? Pero na-disappoint ako sa mga nalaman ko. Like, doon nga, di ba? Kasi si Coach Jarrett, eto nga pala yung channel niya. Ayan, Coach Jarrett. He has 233,000 subscribers. So, ang bilis din lumaki ng channel niya, no? Daig pa nga niya si Queen Ball Jaquera. Ayan yung channel niya.
Ang live niya ay 2 hours. Ako, ayoko na mag-live ng 2 hours. Mapapagod ang panga ko. 1 hour na lang tayo. 2 hours lagi. Yung mga views, hindi masyadong bongga yung views niya. Nauungusan pa natin. 5K lang ang views niya, 6K. Ay, parang lumalamlam ang career ni Coach Jared. Or maybe nabobore? Alam niyo kung ano lang yung vlog niya before na trending, yung pakikipagwarlahan niya kay Miss Marley, kahit kumabot ng mga 80,000 yun di ba? Wala mababa yung engagement niya. Kaya may mangilan-ngilang mataas. Yan 24K naman yung kay Vice Tanda. Yung kay Miss Maharlika ang gusto ko makita, kaya lang matagal na yun yung warlahan, yung nagkanda iyak-iyak siya laban kay Miss Maharlika. Nalaman kasi nga ni Miss Maharlika na nakagat yan ng aso, si Coach Jared. Walang picture. Anyway, mamaya picture. Nalaman ng, di ba, ni Miss Maharlika na nakagat yan ng aso, and then humingi nga ng tulong kay Joe Smith Medina, empleyado ni Nina Ahas at ni Kuting dati. Tapos inilapit ni Joe Smith kay Miss Maharlika, wala namang maibigay. Sinadjust ni Miss Maharlika na panahon ng kampanyahan to, nakagat ng aso si Coach Jared. Siguro mag-open tayo ng isang video niya, makita nyo lang yung face value. Pero wag ko na lang ilagyan ng audio kasi nga may ads pa. Cute mga bagets. People of color. Ayan, si Coach Jared. Bilog na bilog to ngayon, healthy. Ay, Diyos ko, ginawa ko. Grabe yung warlahan nila ni Weng Guanzon. So, going back, where was I? Nakagat siya ng aso, and then humingi siya ng tulong sa isang abogado. Yung abogado na yun ay tao rin ni Kuting at Ahas. Aboy ang apelyido, di ba? Attorney Aboy, or baby pangalan niya yun, Aboy Paraiso yata yung buong pangalan. Attorney Aboy. Kaibigang matalik daw niya yon, sabi ni Coach Jared, at abogado nga daw yon, alam naman ng marami na yung acceptance fee ng mga lawyers malaki talaga, so napautang siya ng 200K. Noong mga panahon na inutangan niya si Attorney Aboy ay nagtatrabaho for Kuting and Ahas. Nakaharap ng mga vloggers si Attorney Aboy nakaharap po si Attorney Aboy sa headquarters na yan sa may lagpas ng Ilog Pasig, diyan sa may Mandaluyong. Mandaluyong. Bago yung Bonnie Station ng MRT. Si Aboy ay empleyado ni Kuting at ni Ahas. So kung humingi siya ng tulong during campaign, nung nakagat siya ng aso, baka nakagat ng ahas ang nasabi ko nung nakagat siya ng aso, kung ano man ang binigay sa kanya ni Coach Aboy, ni Attorney Aboy na tulong, ay galing yun sa budget ni Kuting at Ahas ng kampanyahan. And then, binayaran naman na daw niya yung 200K. Pero nung nagbayad siya, wala siyang maipakitang resibo. Ang sinabi niya, dinala niya yung pera sa isang birthday party, dala niya yung cash na 200,000, inabot niya ng personal kay Attorney Aboy. Yung mga ganyang transactions na abutan, ganyan yung, hindi ko na masasabi na guilty si Coach Jared dyan pero yung mga transactions na walang paper trail, walang resibo, yan yung mga transactions na pwedeng may anomalya. Ganyan makipag-transact ang mga kurakot sa gobyerno, right? Kung ayaw mo ng trace, ayaw mo ng patunay na nagkabayaran or may natanggap kang payola or whatever, may nakurakot kang pera, kaliwaan yan, abutan ng cash. Minsan sa tagong lugar, sa bakanting lote, sa basement, sa parking space ng mall or ng building, sa lugar na walang CCTV, doon kayo mag-aabutan ng pera kasi nga para walang paper trail. And usapin dito, nakagat siya ng aso, napautang siya ng 200K, bakit wala siyang, kailangan niyang maipakita yung resibo na nagbayad siya, otherwise maka-question siya pag lumabas yung issue, pumutok nga yung issue. Dahil nag-vlog si Miss Maharlika na nakagat nga yan ng aso, siya yung tinutukoy. Matagal ng parang urban legend nga yan or something. Nagsisirculate kasi yung kwento na yan sa mga vloggers. Lalo na nung member pa ako ng Ensaymada Vloggers, yung mga vloggers ng Malacanang, 'di ba? Miyembro ako niyan dati. Ako ang proud ako ang unang nag-quit. Umiikot na yung kwentong yan, merong nakagat ng aso. Hindi ko akalain na si Coach Jared yan. Basta napag-uusapan na yan. And yun nga po, sabi ko sa inyo, nabuwag yung UVIP, ginive up niya kasi sabi niya mag-aaral siya. I don't know bakit siya nag-quit. Yung pagbuo pa lang ng UVIP, questionable yun kasi may parang may mga
registration fee na halos 3,000 para lang maging miyembro ka niyan. Bayad naman daw yun sa venue nung inorganize yung mga vloggers kasi sa Tagaytay pa nga yun, di ba? Kung ano-ano pa, may mga ugong-ugong din mga ate at kuya na may mga nabigyan ng, well, hindi ko masasabing totoo or hindi, pero nagsabi ay ang leader dati ng Ensaymada Vloggers na may 4 daw na vlogger na malalaki na nabigyan ng 1.5 million. Ang nagsiwalat noon yung dating leader ng mga Ensaymada Vloggers na sinipa na rin ngayon at pinaltan na lang ng babaeng sinasabi ko sa iyong Anlaway ay namumuo din kasi nga bobo, mahina yung ulo nung naging leader ng Ensaymada Vloggers. At yung bobong leader na yun ang umagaw sa mga UVIP members. Kaya galit na galit nun si Blackbird dahil bigla na lang na-dissolve yung UVIP nang wala siyang maayos na paalam. 'Di ba? Binitawan niya yung UVIP grupo, napapunta ang mga miyembro ng UVIP sa Team Tubol na naging Malacanang Vloggers or Ensaymada Vloggers. Yung leader ng Team Tubol, sinipa naman dahil nga mahina talaga ang kokote. Diyos ko po! Isa pa rin yung sa parang madumi ang balat. Hindi lang po natapos dyan yung post ni Weng Guanzon. Tsaka, Coach Jarrett, assessment ko lang naman to, no? I mean, ako paminsan-minsan feeling ko na pwedeng boring din yung aking topic, but I'm proud to say I'm not a boring vlogger, not because marunong ako mag-interject ng humor sa aking vlog, pero bibihira ang dead air sa sa vlog ko. Bibihira din yung mga filler words, although guilty ako dyan, at least inaalis ko yung mga filler words as per Attorney Nick's advice. And hindi ako yung inuulit-ulit yung mga salita. Coach Jarrett is guilty of such thing na inuulit niya. Halimbawa, sasabihin niya ganito: nakakatawa si Franz Castro. Ganun siya, no? Ganun siya tumawa. Nakakatawa si Franz Castro. Sobrang nakakatawa si Franz Castro. Inulit-ulit niya yung mga sinabi niya. May siya mag-ulit. Ganon. Nakakatawa din si Franz Castro kasi nga fake news daw na nagpapakalat ng impeachment case na ganyan. Fake news. Tawa siya ng tawa sa joke niya. Siya lang naman ang tumatawa. So maybe yung pagiging redundant ni Coach Jarrett sa mga words, phrases, and sentences na mga nasasabi na niya sa ulitin pa niya just to make sure na yung vlog niya ay walang dead air, di ba? Walang bigla parang tumahimik yung host, ano nangyari, baka humina ang sync, di ba? Ganun yon. Kapag ka ang isang vlogger biglang tumahimik, minsan baka nag-aalala ka, teka, baka buffering, di ba? Salamat po, Peb Sagon. So ito po yung assessment nga ni Weng Guanzon na boring na vlogger si Coach Jarrett. Ngayon, tingnan natin kung Coach Jarrett will take this as a constructive criticism. Ito yung tawas kanina. Ito. Ayan. In-screenshot. Kaya utas na ako nakakatawa kanina bago tayo magsimula. Ni-screenshot ni Coach Jarrett yung post ni Rowena Guanzon and shinare niya. Ayun nga, di ba yung post ni Weng Guanzon? Nakita ko content ng Coach Jarrett. Saan pala coach yon? Sa paboringan mo. Mauubakis. Painom sulit ng tubig. Ngayon, ito sabi ni Coach Jarrett, weak naman ang banat mo. Yan yata epekto ng pagka-film makaupo sa lower house. Manusok ka na lang tungkod dyan kung saan ka man. I mean, nag-aaral ng abuga siya si Coach Jarrett, pero parang argumentum ad hominem yung banat niya . Personal yung banat niya, no? Ba't hindi niya i-address? Pwede naman niyang sabihin, saan banda ako boring, Weng Guanzon? Baka pwedeng magpakita ka ng video clips. Baka pwedeng mag-splice ka ng video. Ipakita mo, kahit na ilang segundo lang, kung paano naging boring ang discussion ko ng topic. I must admit, mga ate at kuya, na ang political... painom saglit. Itong politics as a whole ay talagang boring na topic. Diba, iilan lang naman ang mahilig sa politics. Ibig sabihin yan, ang mga taong interesado lang sa takbo ng politika sa Pilipinas ay ang mga taong intelihente and ang mga taong mature. Diba?
At saka nakaabang lagi sa current events. Taka-taka nga ako kina lolo noon, sa kahit sa mga tiyo ni na mama at papa, kaya mga pinsan ni lolo rin. Takang-taka ako bakit repaso talaga yung dyaryo, from cover to cover magbasa ng dyaryo, naka-tune in lagi sa radyo, pag nasa umpukan ng inuman ang pinag-uusapan politics. Sabi ko, ano naman ang boring naman ng politics, hindi ko sukat akalain dito ako mapupunta. Kasi nung bata ako, syempre ang hilig ko showbiz, 'di ba? O mga hilig ko pa yung mga anime, yung mga ganon, 'di ba? Yung mga love team, hilig ko 'yan. Idolo ko na si Christine Hermoso at si Jericho. And very broken hearted ako nung si Christine at saka si Dieter Ocampo nagkatuluyan. Ganon. So, hilig ko politics, beauty pageants. Ayun nga po, paparating yung Miss Universe in 3 days. So, pero eventually parang tinabangan na ako sa beauty pageant kasi parang nakita ko na may mga lutuan hindi na fair, no? Although glamorous, pero mas gusto ko na yung politics kasi it's a mature topic. And feeling ko dito na exercise yung brain cells ko, mga tatkuya. Ngayon, dapat maganda yung talak ni Coach Jarrett dito. 'Di ba? Pwede niyang i-reason out yun eh. Sabi, Ma'am Weng naman, kumpanyera, pwede mo nga gano'n din yan dahil nag-aabugas siya ka eh. Alam mo na bang ang usapin ng politics ay boring? Unawain mo na. I mean, pwede namang i-take to ni Coach Jarrett as a constructive criticism. May mga may minsan may mga nagko-comment sa akin sa recorded vlog natin or kahit sa live na minsan tinatanong ko din yung sarili ko, may batayan ba yung sinabi ng isa kong basher or maybe right. So yung sinasabi niyo na lumilihis-lihis ako sa sa topic. Ano magagawa niyo? Ang dami kong gustong sabihin. Di ba? O, sa dami ng mga nare-research namin, sa dami na, very opinionated ang mga political vloggers eh. Kaya kami minsan hindi na makatakbo ng diretsyo, di ba? Diretsyo targeted na yung topic. Minsan talagang umiikot kami, nalilihis nga rin kami. O, kasi nga sa dami ng gusto naming sabihin. But I'm trying my best to, di ba? Limit nga may vlogging hours to 1 hour na nga lang. Hindi na ako umaabot ng 2 hours. Ayoko na. Pagod ang pangarap. Manusok daw ng tungkod. Kasi si Gwen Guanzon siguro minsan nagtutungkod. Right? Kasi baka may sprain sa paa. Ganyan. Manusok daw. Ito ba daw ang epekto na kasi hindi nga baka Coach Jared, baka kainin mo yung sinasabi mo, yung failure na makaupo si Weng Guanzon sa lower house, baka magawa ng paraan yan eh. 'Di ba? Ang weak daw ng banat. Pero naloka talaga ako. Pareho kami ng assessment ni Miss Weng Guanzon kay Coach Jared. Narinig yun na yan dati sa akin, 'di ba, na I find him boring. May vlog siya na 45 minutes lang, hindi ko tinapos. Wala naman kaming away ni Coach Jarrett. I'm supposed to listen to him, lalo na nag-aaral siya ngayon ng abugas siya, so dapat akong manood sa kanya to, 'di ba? To listen to his insights and learn from him maybe, 'di ba? Pero hindi ko feel. I got bored, mga atat kuya. And siguro naman hindi nanonood si Weng Guanzon sa channel ko, lalo na lit kong vlogger, di ba? Alam nga namang nanood lang sa akin si Weng Guanzon dati, and then na-realize niya, ay tama yung sinabi ni Maui, boring ang vlogger si Coach. Dalawa na kami, Coach, na nagsasabing boring kang mag-vlog. And you know for a fact na boring ang politics as a topic. Hindi sapat yung hindi sapat yung tumatawa ka sa joke mo. Maybe yung redundancy mo nga, yung inuulit mo na yung nasabi mo na, and then iulit mo pa ulit just to prolong your discussion on, I don't know kung ano. Baka wala siyang maisip na iba pang sasabihin, kaya kailangan niyang ulitin, right? Nabanggit na niya eh. Repetitive, may mga repetition siya. I don't know kung ano ang kulang. Hindi naman ako expert sa vlogging, mas nauna sila sa akin, 'di ba? Pero totoo no, ngayon ko na realize na yung assessment ko kay Coach Jarrett na siya ay boring mag-vlog, ay totoo. I mean, hindi papansinin ni Coach Jarrett ang opinion ko, ito si Weng Guanzon na ang nagsalita. And ang concern ko dito, hindi na yung boring niya sa 'di ba, yung pagiging boring niya sa pagba-vlog, kundi yung pagiging parang blinded, parang may blinder siya. Hindi niya nakikita yung
kakulangan ng gobyerno. Hindi niya na realize na palpak, kalat ang droga, ang taas ng krimen. May mga mandarambong, ang daming nananalo sa loto. Well, minsan nagba-vlog siya pero pakonti-konti lang, hindi niya binabanatan si Kuting. Bakit? Meron ba siyang utang na loob? Yan ang mahirap sa utang na loob, mga ate at kuya. Agree ba kayo? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.